Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iroy. Taong 1970, Ormoc, Leyte. Kapag bagyo, maraming katangi-tanging bagay ang nagpapakita sa mundo. Para sa mga antingero, hindi ito panahon ng paglilikas. Ang oras na yon ay ang panahon ng paghahanap ng mga mutya. Matagal na akong nananaliksik ng mga maihiwagang gamit. Marami na akong pinagdaanan at napuntahan. Hindi na rin mabilang ang mga nilalang na aking nakaharap, na kahit sa panaginip niyong pangkaraniwan, hindi niyo aakalaing totoo yung umiiral. Di ako nagsulat sa iyo, Pinuno, para itaas ang estado ng aking pagkakakilanlan. Ang sakin lang, maibahagi ang aking mga istorya na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Isang dekada bago sumapit ang mismong taong ito, 1960. Isa lamang akong uhuging binatilyo na ang tanging pinagtutuunan ng pansin, purong mga bisyo. Wala akong ibang ginagawa nun, maliban sa pakikipagbarkada at paglalakwatsa. Halos patay na nga ako ng malupit kong ama, pero pinagtiyagaan ko sila. Bilang isang binata, hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral, wala akong nakikitang magandang buhay para sa aking hinaharap. Ang sakin lang noon, makaraos at mapunan ang aking mga pangangailangan. Wala akong pakialam kung sa anong paraan ko ito makuha. Basta ang mahalaga makamit ko ang bagay na yon. Makasalanan din akong tao katulad ninyo. Pero nabago ng tadhana ang lahat ng bagay na nakagawian ko. Sa pagsapit ng taong ito, tuluyan na nga akong nalunod sa lahat ng bisyo. Basag ulo rin akong tao, kaya marami ang naghahanap sa akin. May mga pagkakataon ngang buwanan na lang ako kung umuwi dahil sa mga banta at kasalanang aking nagawa. Nawala na rin ang pagmamahal noon ng aking mga magulang, kaya hindi na nila ako pinakialaman. Umuwi man ako sa hindi, ayos lang para sa kanila. Yung tatay ko nga, parang hindi na rin ako tinuturing na anak. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy kong sinunod ang kagustuhan ng aking puso. Inom dito, inom doon, punta kahit saang lugar nang walang iniisip na responsibilidad. Napakataas ng pagtingin ko noon sa aking sarili na animoy wala nang makakapantay, lalo na kapag kasama ko ang aking grupo. Pero lingid sa aking kaalaman na ang ganong maliligayang araw ng aking buhay, malapit na palang magtapos. Biyernes noon ng hapon, pumanhik kaming magkakaibigan sa Karatig Baryo. Nataon kasing pista sa lugar na yon, kaya na may hindi na kami nagpatumpik-tumpik pang umalis. Sa aming paglalakad, wala namang kaming inisip na masama. Puro kwentuhan at asaran pa kami nun, hanggang sa marating na namin ang baryo. Di pa man kami nakakapasok, maraming tao na ang bumungad. May mga perya ring sumalubong, kasama ng mga pagtatanghal ng mga payasong unang beses lang naming makita. Ang plano ng barkada, magnakaw ng pera sa mga nagpeperya tapos gamitin ito para makapasok kami ng sayawan. May bayad kasi ang pagpasok sa plaza. Nagkataong wala naman kami noong dala. Siyempre, ano pa ba ang aasahan nyo sa mga palamuning tao? Habang isinasagawa namin noon ang aming masasamang mga balak, napapansin kong may mga tauhan na ng perya ang nakakahalata sa aming kaduda-dudang kilos. Upang hindi kami matunugan ng mga ito, agad ko naman silang sinenyasan na kumalma na muna. Ang kaso lang, nang mapansin nyo ng aking mga kasama,
Tumawa lang naman sila na parabang hindi man lang nababahala. Dahil dito, pilit ko namang sinunod ang aming plano. Bawat pwesto ng perya, maigi akong nakikisiksik sa mga tao. Kunyari dumadaan lang ako, pero ang hindi nila alam, pasimple na akong nangdedekwat ng salapi sa kani-kanilang mga bulsa. Sa loob ng halos kalahating oras, sobra pa ako sa manunugal na nanalo ng limpak-limpak. Nang mapagtanto kong sapat na ang nakuha kong salapi, nagmadali naman akong lumabas. Akala ko, ligtas na ako noon, pero pagdating sa may bandang madilim na parte ng peryahan, may bumungad sa aking isang mataas na tao na namumula ang mga mata. Nakasuot din yon ng maskara ng payaso, kaya alam ko na kaagad na tauhan yon ng perya. Akmang maglalakad pa ako pabalik sa loob, bigla naman akong hinablot nito sa ulo, sabay takip ng aking bibig at kaladkad papalayo. Napakabilis ng pagdukot sa akin ng taong yon, na halos hindi yun namalayan ng mga kasamahan kong nasa malapit lang. Sa pagdating namin sa isang kubong gawa sa trapal, agad naman akong tinalian ng lalaki habang patawa-tawa pa ito. Nakakasindak ang taong yon, pinuno. Gawa ng napakalaki talaga ng katawan nito. Hindi mo masasabing mataba yung tao dahil nakaumbok naman ang mga kalamnan nito. Halos doble rin ang taas nito sa akin, kaya kahit gustuhin ko mang pumalag, alam ko sa sarili kong masasaktan lang ako. Ilang oras pa ang lumipas, matyaga ako doong naghintay. Paulit-ulit akong nagmamakaawa sa nagbabantay pero hindi ako nun pinakinggan. Ang sabi lang nun sa akin, wala na akong paraan para makatakas pa sa lugar na yon. Dagdag pa nung bantay na ang mga katulad kong magnanakaw, hindi na nila pinapalabas ng buhay sa perya. Ang ginagawa nila sa mga ito, pinapatay tapos kinakain. Noong una, inakala kong biro lang ang lahat ng yon, pero pagsarado ng perya, lahat ng mga tauhan ito nagsikumpulan sa labas ng kubong yon. Bawat isa sa kanila, matyagang naghihintay hanggang sa may pumasok na doong isang matandang lalaki na tinatawag nilang kaabit. Hindi ko mawari kung sino ito, pero yung pamamaraan ng kilos nito parang yon ang namumuno. Pagharap naman ng matanda sa kinaroroonan ko, agad naman akong humingi ng tawad at pagmamakaawa, pero hindi ako nun pinakinggan. Imbis na maantig ang puso nito, ngumisi lang naman yun sa akin habang nagwiwika ng, "Ngayong nahuli ka, mas nakakaawa ka pa sa anak ng dagang iniwan." "Huwag mo na kaming lokohin sa ganyan. Alam kong matagal ka nang magnanakaw. Nakakaawa ang magulang nyo, no? Pagkatapos kayong palakihin, magiging salot lang kayo sa lipunan. Pero huwag kang mag-alala, Noy. Tutulungan ka naming matapos ang iyong pinagdadaanan." Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang pagsenyas naman ito nung mga tauhan itong nasa labas. Maya-maya pa, pumasok yung malaking lalaki, bitbit yung dalawa kong kasama. Agad niya yung ibinalibag sa lupa, sabay apak sa ulo nito na parabang hindi man lang yun isang tao. Dahil sa bigat ng lalaking yon, agad na lumabas ang dugo sa ilong ng dalawa kong kasama. Pilit din itong itinataas yung paa ng lalaki pero hindi nila ito magawa. Maya-maya pa, namuti na lamang ang kanilang mga mata habang dahan-dahang naghahabol ng hininga. Siyempre dahil sa kaibigan ko ang mga yon, pilit naman akong sumigaw para pakawala ng mga ito.
Humingi rin ako ng tulong sa labas pero sa hindi malamang dahilan, walang nakakarinig sa aking mga pagtawag. Huli ko na nang malaman na wala palang kapasidad na makarating ang aking boses sa labas ng peryahan. Ayon sa matanda na, balot na balot nila ng mahika ang kanilang pugad, kaya walang sino mang tao sa lugar na yon ang makakapunta para magbigay sa kanila ng tulong. Matapos naman itong mailahad ng matanda, humingi yun ng kutsilyo sa kasama nito, sabay senyas sa lalaking nakadagan sa kaibigan ko na alisin na ang mga paa nito. Paghinga naman ng maluwag ng dalawa, iniangat yun ng matanda, sabay walang habas na inundayan yun ng saksak sa dibdib nito. Halos ilang minuto lang noon ang dumaan bago yun nawala ng buhay. Ganon din ang ginawa nito sa isa ko pang kasama, kaya na may sa puntong yon na pagtanto kong katapusan ko na. Pagsilay naman ng matanda na patay na ito, winakwak nito ang dibdib ng dalawang kasama ko, sabay hugot sa kanilang mga puso. Akala nung una, gagawin lang yung panakot sa akin ng matanda, pero harap-harapan niya itong kinain pinuno. Yung naramdaman ko noon, blanko na talaga. Di ko maisip kung sino ba ang mga taong yon. Bakit nila ito nasisikmura at bakit ganon ang mga pag-uugali nila? Sa dinami-rami kasi ng taong nakilala at nakalaban ko, wala pa akong nakasagupang kumakain ng karne ng tao. Yun ang kauna-unahang pagkakataon, kaya yung takot ko noon, sagad hanggang buto talaga. Matapos naman itong mapagpistahan ng mga tauhan sa perya, inilibing nila sa aking tabi yung mga natirang labi ng aking mga kasama. Nang akmang aalis na yung matanda, inabisuhan nito ang bantay, nabalian ako ng binti. Pagkatanggap naman ito ng utos, dali-dali naman ako nitong hinila hanggang sa naunat na niya ang aking mga paa. Pagsilay naman doon ng mga kasama nito, bigla naman itong hinataw ng 2x2 ng kahoy ang aking tuhod. Sobrang sakit nun, pinuno, kaya wala na talaga akong nagawa kundi ang sumigaw. Dahil sa sakit na nararamdaman ko, halos ipagdasal ko na napatayin na lang nila ako. Ang kaso lang, yung pagpapahirap sa akin ng mga tauhan ng perya, tumagal pa ng ilang araw. Isipin ninyo, bali na noon ang tuhod ko, tapos hindi pa yun na ibabalik sa dati. Halos mapuno na rin yun ng pamamaga, kaya hindi na ako nakakagalaw. Tipong kahit kinakagat na ng langgam ang aking paa, di ko yun pwedeng kamutin. Konting sagi lang kasi sa binti ko, mamamatay at mamamatay na ako doon sa kakaiyak. Araw-araw, wala na talaga akong inisip maliban sa kung papaano tapusin ang aking buhay. Sa loob ng 1 linggo, para na akong patay. Yung ginagawa ko sa lugar na yon, matulog buong araw. Gumising man, yon ay para tingnan kung panaginip lang ba ang lahat ng aking pinagdadaanan. Paulit-ulit ko na ring iniisip ang aking mga magulang at ang mga bagay na hindi ko pinapahalagahan noong kasama ko pa sila. Sa isip-isip ko, hinahanap ba nila ako? Wala na ba talaga silang pakialam sa akin? Marami ang katanungan na umiikot sa aking isip na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang masagutan. Iniiwasan ko na rin kumain noon para gutumin at uhawin ang aking sarili. 1 linggo na ang nakakalipas pero hindi ko pa rin mawari kung ano ang gustong mangyari nung mga taga-perya. Yung mga kaibigan ko kasi, hindi na nila pinahirapan, pero ako, bukod tanging ikinulong sa isang madilim na barong-barong.
Isang gabi, habang pinipilit kong matulog, napansin ko ang biglang pagpasok ng liwanag ng buwan sa aking harapan. Akala ko noon, dumating na ang rasyon ng aking pagkain, pero pagmulat ng aking mga mata, nadatnan ko ang isang matandang nakasuot ng salakot na gawa sa anahaw, bitbit sa kaliwang kamay ang kanyang tungkod. Pilit nitong iniaabot sa akin ang kanyang palad habang nagwiwika yun ng, "Matagal ka na ba rito? Tayo na, iho. Tutulungan na kita." Nang marinig ko ang sinabi nito, hindi na ako nagdalawang isip na humawak. Bagaman sobrang sakit ng aking mga binti, nagpumilit akong bumangon kahit papaano. Dahil payat na ako nun, madali akong napasa ng matanda papalabas. Sa kabila ng edad nito, hindi ko sukat akalain na meron pa itong sapat na lakas upang ako'y akayin. Pagdating namin sa kalabaw nitong sinakyan, agad naman niya akong isinampa doon. Yung mga tauhan ng perya, wala namang nagawa kundi pagtingnan kami habang umaalis. Nang marating namin ang labas nito sa likurang bahagi, nasipat ko ang matandang kumain sa aking mga kaibigan. Nanlilisik ang paningin nitong nakatitig sa amin, pero paglapit doon ng matanda, bigla yung napayoko habang umiiyak. Hindi ko na narinig ang kanilang pag-uusap, pero base sa akto ng matandang nagligtas sa akin, parang pinapagalitan nito ang nilalang na yon. Nang makalabas na kami, doon pa lamang ako nagkaroon ng maayos na pahinga. Ilang oras ang dumaan. Paggising ko, naramdaman kong hindi na gaanong masakit yung tuhod ko. Nababalot na rin yon ng benda, tapos nakahiga na ako sa maayos na higaan. Di ko na tinanong pa kung saang lupalop ako napunta. Ang mas mahalaga, nalayo ako sa mga nilalang na yon. 2 araw ang lumipas. Unti-unti nang nanumbalik ang aking lakas. Nang magkaroon na ako ng lakas ng loob para muling tumayo, nilibot ko ang bahay na pinagdalhan sa akin ng matanda. Paglabas ko roon, unang bumungad ay yung napakagandang tanawin ng gubat. Wala roong katao-tao maliban sa matandang kasama ko. Sa gilid din ng bahay, may sapang may malinis na tubig na dumadaloy. Marami rin doong isda, kaya napag-isip-isip ko, baka doon kumukuha ng pagkain yung matanda. Matapos ko namang malibot ang kabuuan ng lugar, naglakas loob akong lumapit sa taong nagligtas sa aking buhay para yon ay kausapin. Una kong itinanong, papaano niya nalaman na may tao sa lugar na yon at bakit siya nagdesisyon na iligtas ako. Nang marinig naman ito ng matanda, tumawa lang naman yon habang abala sa pagyup-yup ng tabako. Pagbaba naman niya nito, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Tadhana ang nagdala sa akin doon, iho. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka nababalik sa lugar na yon. Nakikita kong punong-puno ng mantsa ang puso mo. Tutulungan kita. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat may buhay, may pag-asa tayong magbago." Matapos naman itong mailahad ng matanda, binigyan niya ako ng isang banal na kasulatan. Pinabasa niya yun sa akin araw-araw hanggang sa matapos ko ito. Sumunod naman ako doon, gawa ng labis-labis ang utang na loob ko sa matandang yon. Sa isip-isip ko nga nun, alipin na niya ako dahil siya ang nagbigay sa akin ng ikalawang buhay. Isang buwan ang lumipas, marami akong nalamang nagpabago ng aking pananaw sa buhay. Sa aking pagbabasa, nalaman ko ang mga dapat at hindi dapat gawin
ng isang matinong tao. Nalaman ko ring masama ang bisyo, kaya lahat ng yon tinigilan ko. Hindi naman talaga masamang magbisyo Linawin ko lang, basta ba'y huwag kang magpapakalulong. Sabi nga ng baliw dito sa amin, tama lang. Habang tumatagal ang pananatili ko sa matanda, napag-alaman kong isa pala itong manggagamot. Marami itong tangang bagay sa kanyang katawan na halos hindi ko maintindihan. Dala ng aking kuryosidad, sinubukan kong magtanong ukol dito. Akala ko pagbabawalan niya ako, pero nung mapansin niyang interesado ko sa mga ganoong bagay, malugod niya akong tinuruan kung para saan ang lahat ng iyon. Inalok niya rin akong maging disipulo, gawa ng naniniwala ang matanda, yon ang tadhanang naghihintay para sa akin. Isa rin yun sa mga rason kung bakit niya ako iniligtas sa sitwasyong hindi ko inaasahang matatakasan ko pa. Nagsimula ang pagtuturo ng matanda sa mga simpleng usal at sa mga ritual na puwersahang magpapalabas ng aking diwang hiwaga o mas kilala na ikatlong mata. Hindi pala basta-basta ang pagpapalabas ng ganoong abilidad, pinuno. Mag-iisang linggo rin akong nagsagawa ng katakatakot na dasal. Kaya ako, saludong-saludo talaga sa mga taong may likas na ganoong kakayahan. Para sa akin, mga espesyal sila. At kung magagamit pa nila sa mas mataas na antas ang mga likas nilang biyaya, naniniwala akong kakatakutan din sila ng karamihan. Nang maimulat ko na ang aking diwang hiwaga, doon na rin nagsimula ang aking paglalakbay sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa aming paninirahan sa lugar na yon, marami na akong nasaksihang mga engkanto at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat ito payapang dumaraan sa lugar kung saan man kami naninirahan. Nakilala ko na rin ang mga gabay ng aking maestro na pawang mga diwatang nasa mataas na antas ng hierarkiya. Dalawa lang ang gabay nun, pero lahat yon hindi basta-basta. Isipin ninyo, isa sa mga diwatang gumagabay dito, ang engkantadong si Awon, ang Diyos at gumagabay ng mga mutya. Lahat ng mutyang nagpapakita sa mundong ibabaw, umaayon sa kanyang kagustuhan. Yun din ang dahilan kung bakit ang kanyang maestro kinakatakutan ng karamihan. Sa pagdating naman ng puntong marami na akong natutunan sa kanya, inabisuhan niya akong ikondisyon ng aking sarili sapagkat meron kaming pupuntahang espesyal na lugar. Mahanap yon pagkalipas ng 3 araw, kaya marami pa naman akong oras para maghanda at magsanay. Habang hindi pa sumasapit ang aming pag-alis, lahat ng pwedeng iligpit itinago ko na sa loob. Sinigurado ko ring buhay ang aming mga pananim nang sa gayoy hindi ito manuyo at mamatay sa oras na hindi pa kami nakakauwi. Pagtungtong naman ang araw na aming pinakahinihintay, maaga pa kaming lumuwas. Bagaman wala kong ideya kung saan kami pupunta, buo ang loob kong magtiwala sa aking maestro. Sa loob ng halos kalahating araw na paglalakad, tinahak namin ang mga masusukal na gubat sa ormok. Dumaan din kami sa 3 pugad ng mga aswang, na pawang lahat ng yon kilala ng aking maestro. Hindi ko nga mawari, pero parang ang pinapalabas ng maestro ko. Kaibigan siya ng lahat ng nilalang, mabuti man o masama. Nasisiguro ko ring nare-respeto siya ng mga ito dahil nung dumaan kami sa kanilang mga pugad, lahat ng nilalang na nakakakita sa amin, pawang mga nakayuko. Tahimik lang din yon na parabang iniiwasan nilang lumikha ng ingay. Pagpatak naman ng gabi, narating na namin ang isang bundok
na may nakausling bato sa tuktok. Akala ko nga, aakyatin namin yon, pero nang mapansin kong umiikot lang ang aking maestro sa paanan nito, doon ko napagtantong hindi kami tutungo ng tuktok. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Patay man ang aming mga sulo, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na batis na may nakausling isang tumpok ng buhangin sa pinakagitna nitong bahagi. Paglapit namin sa lugar na yon, bumungad sa akin ang hindi mabilang na mga mutya na nakabaon sa mismong buhangin. Hindi ko mawari yung mga pagkakakilanlan ng mga ito, pero pagwika sa akin ng maestro ko na pwede akong kumuha ng isa sa mga yon, doon na sumagi sa akin ang pangalan ng iilan sa mga ito. Lahat yon nagtatawag ng bagong nagmamay-ari sa kanila, pero naging maingat ako sa pagpili sapagkat isang mutya lang ang maaari kong kunin. Di kalayuan din sa aming kinaroroonan, nasipat ko ang diwatang si Awan na nakalutang sa tubig. Sa sobrang lakas ng presensya nito, kahit nasa espiritual yung anyo, pakiramdam ko meron yung sariling pisikal na wangis. Sa pagpapatuloy ng aking pagmamasid, sinubukan kong maging matalino sa pagpili. Iniisip ko ang pinakakailangan kong abilidad hanggang sa nasipat ko ang isang hiyas na kumikinang. Base sa mga tinig na aking naririnig, mutyayo ng reyna ng itim na langgam. Kilalang swerte sa buhay at may malakas na depensa laban sa kamalasan. Mataas din ang antas ng pangkaligtasan nito, kaya magmula noong nakita ko ang kargang yon, yun na agad ang kinuha ko. Sa kabila ng malalakas na mutyang tumambad sa aking harapan, pinili kong hindi yun pagtuunan ng pansin. Ang iniisip ko kasi noon, aanhin ko ang ganoong kalakas na abilidad kung wala naman akong swerte sa katawan. Maaari ring ikamatay ko ito, lalo pat alam ko sa sarili kong isa kong mainiting tao. Gayunpaman, binabago ko na ang pag-uugaling yon. Matapos ko naman itong makuha, agad namang kaming bumaba ng bundok para pumunta sa baryong malapit dito. Wala akong kaide-ideya kung ano ang pakay namin sa lugar na yon, pero pinili kong sumunod na lang. Pagkaraan ng ilang oras, kahit malalim na ang gabi, hindi pa rin nagpatinag sa paglalakad ang aking maestro. Kalaunan, nang marating na namin ang baryo, diretso naman yung tumungo sa isang bahay. Malaki ang bahay na yon, kaya una pa lang, inakala kong matalik yung kaibigan ng matanda. Pagkatok naman ito, agad naman yung bumukas, kung saan doon bumungad sa amin yung isang lalaking pawis na pawis at parabang kanina pang hindi mapakali. Pagsilay naman ito sa matanda, dali-dali naman itong binuksan ng maigi ang pinto habang nagwiwika yun doon ng, "Salamat naman sa Diyos at dumating na kayo, Tio Metring. Kanina pa ho namin kayo hinihintay." Nang marinig naman ito ng kanyang maestro, agad naman yung pumasok sa loob, sabay tungo sa isang silid kung saan ang gagaling ang sigaw ng isang batang lalaki. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang binatilyo na punong-puno ng kalmot sa muka. Pilit na ring umaangat ang katawan nito sa higaan na parabang gustong-gusto na nitong makawala mula sa pagkakatali. Nang masipat ko ang batang yon, una kong napansin ay yung malaki nitong tiyan. Sa loob ng tiyan, kitang-kita ko ang paggalaw ng kalamnan nito na parabang may kung anong hayop doong naninirahan. Halos natigil lang ang paggalaw ng batang yon nang usalan nito ng aking maestro, sabay lapat ng suot nitong medalyon sa mismong tiyan nito.
Akala ko, doon na magtatapos ang lahat ng pangyayari noong gabi. Pero ilang minuto pa ang lumipas, matapos niya itong mapakalma, may narinig akong kumpas ng pakpak ng isang malaking ibon na bigla na lamang dumapo sa bubong ng bahay. Pagkatapos nitong lumapag, agad naman naming naamoy ang isang nakakasulasok na baho na parabang pinaghalo-halong bulok na karne, tapos na to yung ihi ng tao. Dahil dito, napasilay naman sa akin ng maestro ko, sabay wika ng, Dito natin masusubukan ang ilang buwan mong pagsasanay. Humanda ka na, Iroy, at may papatrabaho ko sa iyo maya-maya. Nang marinig ko naman ang sinabi nito, agad naman akong sumang-ayon. Wala man akong kaide-ideya sa ipinapagawa nito, pero napilitan akong sumang-ayon. Hindi naglaon. Pag-utos naman ito sa aking lumabas ng bahay, dali-dali ko namang binitawan ang mga gamit na aking dala, at nung palabas na ako ng pinto, muli ako nitong tinawag para ibigay ang punyal na palaging nakasukbit sa katawan nito. Matapos ko naman yung makuha, nagmamadali naman akong lumabas, at nung marating ko na ang bakuran ng bahay, tumambad sa akin ang isang malataong nilalang na nakatayo sa bubungan. Nakabalot sa buong katawan nito ang mga pakpak nito na parabang isa yung dambuhalang paniki na nagkatawang tao. Sa puntong yon, doon ko napagtanto na ang nilalang na aking kaharap ay isa na namang aswang. Malalim ang takot ko sa mga ito, pero hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na gawin ang parte ko para makatulong sa aking maestro. Pinuno, yung susunod na parte ng kwento ko, ipapadala ko kaagad sa inyo. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko, isa ito sa mga magagandang kwento mo na ilalagay rito sa channel mo. Okay! Ayos! Sa wakas, no? Meron na tayo ulit na series. Pero alam nyo ba? Kasi nasa title naman na no? Isang diwata pa lang yung nakikita niya. 2 to. So, pahintay na lang ako sa episode 2 para magkaalaman na kaagad. Yun lang, pahintay na lang ako ha. Salamat. Ang kwentong ito ay hango